Kanina pa kita hinihintay. Ah? Mukha yatang desperado ka na talagang malaman kung nasan si Kilua. Kung ganun, bakit hindi mo ako piliting sabihin sa'yo? Siguro naman patas na tayo dahil pareho na ang ating kalagayan ngayon. Sa palagay mo? Wala akong pakialam sa sinasabi mo! Huh? Ganito rin ang naramdaman ko noon. Ibang klaseng takot. Ano bang problema? Hinawakan ko lang kamay mo, natakot ka na. Huli na ang lahat. Napag-aralan niya kagad kung anong gagawin ko. Patawad, Hisoka. Kailangan nang tapusin ang oras sa lalong madaling panahon. Masasabi kong mahusay na ang kapatid kong si Kilua bilang isang professional. Pero kung kakaya sa pakikipaglaban ng pag-uusapan, nagustuhan ko ang pinakita mo sa akin, bata. Tigilan mo na ako! Nasaan ba si Kilua? Hindi na mahalaga kung nasaan pa si Kilua. Tinanggap na niya ang payo ko sa kanya na hindi niya talaga kailangan ng kaibigan. Bilang katibayan, iniwan niya dito ang 3 malapit sa kanya. Hindi niya kagustuhan yun! Tatanungin ko siya pag nagkita na kami! Wag na. Wala nang panahon para itanong pa sa kanya. Dahil sa susunod na gagawin ko, sigurado hindi ka na makakaligtas. Hindi ako makagalaw! Ito ang sasabihin ko kay Kilua. Ang dati niyang kaibigan, wala na sa mundong ito. Ay, nako. Wala talaga siyang tiwala sa akin. Sandali! Ay. Siguradong nasa bahay na si Kilua. Makikita mo siya sa Kukulo Mountain. Kukulo Mountain? Pero, bakit? Gusto mo bang malaman kung bakit nagbago ang isip ko sinabi ko sa'yo? Meron akong 3 dahilan. Una sa lahat, ang bahay ng pamilya ng Zolde kaya alam ng lahat ng tao sa bayang yon. Wala kaming tinatagong sekreto. Ang pangalawa, kahit sabihin ko pa sa'yo, siguradong hindi ka makakarating doon kaya wala talaga kaming problema. At ang pangatlo, ang mga taong nanonood sa atin ay nakakaramdam ng takot. Kaya mas mabuti pa sigurong itigil na lang natin to, hindi ba? At isa pa, sawa na rin ako sa mga taong walang tigil na humahabol sa akin. Kaya mula ngayon, maaari mo nang gawin ng lahat ng gusto mo. Malalaman mo kung nandun ka na. Dahil malaki ang kaibahan mo sa mga taong nakatira sa mundong ginagalawan ko. Kukulo Mountain? Narinig mo na ba yun? Hindi. Walang problema. Madaling malaman yan. Simulan na natin paikutin ang license card. Paikutin? Kapag ginamit mo ang digital pages, makukuha mo ang lahat ng impormasyon sa buong mundo na gusto mong malaman. Ito ang pinakamahalagang bagay na mapagkukunan natin ng datos kapag tayo nagtatrabaho na bilang hunter. Siya nga pala, kapag gagamitin natin ang digital page na ito, sabihin mo paikutin. Ah, hindi ko alam yun ah. Hindi ba binanggit yung kanina sa lecture? Hindi ka kasi nakikinig eh. Ang Kukulo Mountain, isang bundok na nasa isa ng Padokya. Padokya? Nandito. Tama tayo. Ang bansang ito ay tumatanggap ng turista. Mga 3 araw kapag sumakay tayo sa eroplano. 3 araw? Sigurado ka bang tutuloy ka? Kung sakaling mailalayo ko sa kanilang pamilya si Kilua, sa palagay ko ito na ang aking tsansa para gawin yun. Habang hindi pa buong pagkatao niya bilang tagapaslang. At saka, sigon lamang ang may kakayahan para gawin yun.
Sige. Gagamitin ko rin license card ko. Pwede ba? Total, wala namang bayad eh. Teka lang, sandali lang. Heto na, malapit na ako. Meron ka bang pinapaikot dyan? Meron. Ang tungkol sa iyong ama. Ha? Malalaman ba natin yon? Ano bang pangalan ng tatay mo? Jean. Siyempre, hahanapin ko sa listahan ng mga hunter. Anong apelyido? Freaks. Jean Freaks, Liorio. Heto na. Manda ka. Hindi pwede. Ano? Bakit hindi pwede? Ah, Isa siya sa mga sikretong tao na nakalista dyan. Ang pagbukas ng kanyang datos ay mahigpit na ipinagbabawal ng Hunter Association. Nakarehistro siya sa mga itinatago ng digital network. Kung nililihim ng association ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, ang kanyang kapangyarihan ay pwedeng itulad sa presidente. Malaki ng kanyang pag-aari. Gon, makakagulat naman ang iyong ama. Higit pa siya sa ating inaasahan.